kung ano ang nakikita ng ating tarot sa ating gobyerno. So, pag sinabi pong gobyerno, ito ay pangkalahatan na po. May isang tao po dito. May isang taong tatayo. Bata pa po ito. At ito po ay magiging isa uling katipunero. Isang batang lalaki sa politika. Bago ito at ito ay bago pa lang na kumbaga namomotivate sa larangan ng politika, pero siya po ay maninindigan. Isang batang politiko. Inuulit ko, maninindigan po siya at lalaban po siya sa ating gobyerno. Ito po ay isang baliktad na sitwasyon kung saan ang aakalain po ng iba ay nananahimik. Ito po ay pananahimik ng isang dating sitwasyon. Yan, nakita nyo, nakabaliktad. Kung saan ang akala ng ating pong gobyerno o ng mga taong nakaupo ay tahimik lang ang sitwasyon, pero hindi po. Ito po ay isang nakakawindang na revelasyon kung saan ang mga tao o politiko na dating umusig. Lilinawin ko pa. Ito ay isang sitwasyon ng isang politika o politiko. Tao at politika po ito, Tao at sitwasyon ng politika. Kung saan ang akala nila ay nakukuha nila ang simpatya ng mamamayang Pilipino. Ito po ay mga nakaupo kung saan pinipilit nila na habulin ang mga sitwasyon upang maging karapat-dapat sila at maging maganda sa mata ng mga tao. Kaya lang po mababaliktad po at matutwist. Bakit? Matutwist, mababaliktad ang sitwasyon. Hindi na nila mapapaikot ang mga tao na maniwala. Aroy, bakit ganito? Lalong sisiklab ang galit sa puso ng mga tao sa mga nakaupo na may kinalaman sa flood control. Ibig sabihin po, hindi mamamatay ang usapin ng flood control at ng korupsyon. Sa halip, ito ay bubuhay ng mga patay. Ano yung bubuhay ng mga patay? Ang ibig sabihin po dito, may mga maglulutangan o maglalabasan na mga tao. Ayan po yung mga tao na nawalan ng buhay. Ibig sabihin po, ang ating gobyerno ay malulugmok sa isang sitwasyon kung saan mabiblame sa kanila ang lahat ng mga namatay na tao. Maraming sitwasyon ang magaganap, unexpected, na maaaring ito pong taong ito kaya po may dugo, tapos may puti, tapos may gray. Ang ibig sabihin po nito, may mga batas. Ito po'y nahulaan ko na dati, pero lumabas po ulit dito. Ang ating gobyerno ay masusupresa sa isang batas na pang international. Kumbaga, isang panukalang batas
na bigla na lang susulpot at makikialam upang alamin ang katotohanan dito sa problemang dating kinaharap ng ating gobyerno na flood control, corruption, and especially etong lalaking ito na naitapon sa isang malayong lugar, which is the ICC. Makakalkal lahat. Isang malakas na puwersa, isang banyagang batas ang magkakalkal at makikialam at makikisimpatya sa mga Pilipino upang alamin ang katotohanan doon sa flood control. Tatlo po yun sa flood control, doon sa corruption, kung ano man pong corruption ng mga sangay-sangay ng gobyerno, at sa pagkakulong ng isang matandang lalaki na ngayon po ay nagdurusa. At, isang lalaki, again, politics po to. Isang lalaki ang ngayon ay wala sa posisyon pero siya'y nananatiling binoto ng bayan, ng mga tao, isa siyang batang lalaki. Ang magiging matinding kalaban ng ating gobyerno at delikado ang buhay niya. Mag-ingat po ito. Isang batang lalaki, again po isang batang lalaki, ang delikado ang buhay, ang past life niya ay parang katipunero, na magiging matinding kalaban ng ating gobyerno, ang nanganganib ang buhay, at maaaring ito ay, kung hindi po ito mag-iingat masawi sa pamamagitan ng aksidente. Ayan, pag-aksidente. Or abduction. Or ikidnap. Kaya mag-ingat itong batang lalaking ito. Isang muling pagbabalik ng nakapink na babae. At muli may mga ibon na nagnanais siyang patakbuhin. Ito po. Tatlong malalaking bansa ang magsasanib puwersa. Tatlong malalaking bansa ang magsasanib na puwersa upang mapalabas ang ating dating President Duterte. At susuportahan ito ng ibang mga karatig na maliliit na bansa. Ang kamatayan ng isang tao, kung ito'y matutupad ayon sa tarot at hindi ito makakabalik ng Pilipinas, pag-uumpisahan po ito ng isang napakamadugong sitwasyon. Pagbagsak po, ito po nakabaliktad. Pagbagsak o paghina ng isang namumunong mga mambabatas. Maaring alam nyo na to, ang ICC. At yun po ay naihula ko na before. Ngayon, bumalik ulit. Ang ibig sabihin po nito, mararamdaman ng ICC na napakalaking damage sa kanila ang sitwasyon ng paggalaw nila sa dating presidente. At mula dito, magigising po sila. Ang masakla po sa pagkagising nila, marami na po ang magsusunuran
ng mga bansa upang hindi sila arugain o tanggapin bilang isang kasanib na patas, talilitis sa bawat bansa. At maaaring ang kahinatnan po nito, kung hindi ito palitan, ito ay buwagin. Ang tunay na problema ng Pilipinas ay hindi ang gera sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Mahigit 300 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya ngayong taon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero dahil sa pagwaldas ng pera nung wala pang krisis, ang ating pambansang utang ay lalampas na sa 19 trillion pesos. Kaya ito ang ilan sa mga dapat gawin. Bawasan ang gastos at pigilan ang mga maanumalyang transaksyon ng gobyerno. Pababain ang VAT at palitan ito ng mga mas progresibong buwis. Tanggalin ang mga miyembro ng kabinete at kanilang mga kasamahan na nagpapahirap sa mga Pilipino. At huwag kalimutan ang flood control. Huwag pumayag na ilihis ang usapan dahil korupsyon ang ugat ng ating mga problema. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggastos at buwis. Huwag nating hayaang lalong lumubog ang ating ekonomiya at huwag masundan pa ang oil crisis ng debt crisis. Itigil ang pagwawaldas ng pera ng bayan.